Ubus na ba ang ipon mo dahil sa deserve ko to mindset? Tuklasin natin ang prosperity strategies. Okay, real talk muna tayo. Ramdam mo ba yon? Yung pakiramdam na pagod ka na sa trabaho, pero pagtingin mo sa bank account mo, bakit parang wala pa ring laman? Kung oo, kung tumatama yan sa'yo, kailangan nating mag-usap dahil dito susubukan nating sagutin yung napakasakit na tanong na yan. Kasi ito yung cycle ng buhay ng marami sa atin, 'di ba? Gigising ka ng sobrang aga, uuwi ka gabi na. Sa pagitan niyan, sunod-sunod na meetings, sandamakmak na deliverables at yung mga chat group na hindi natutulog. Sa tingin ng iba, wow, successful. Pero sa totoo lang, sa loob-loob mo, durog na durog ka na. At ang pinakamasakit sa lahat, yung moment na i-check mo ang bank account mo at makikita mong wala pa ring natitira. At dyan na nga pumapasok yung pakaramdam na para kang hamster sa isang gulong. Sige ka lang sa takbo ng takbo, pagod na pagod, pawis na pawis, pero hindi ka naman umalis sa pwesto mo. Ang dami-dami mong ginagawa, oo, pero pagdating sa financial goals mo, sa mga pangarap mo, parang wala kang nararating. Nakakapraning, di ba? Okay, so simulan na nating himayin to. Bakit ba ito nangyayari? Madalas kasi may isa tayong malaking maling akala pagdating sa trabaho. Ito yung paniniwala na pag mas maraming oras ang binuhos mo, mas yayamang ka. Well, ngayon babasagin natin ang myth na yan. So ito yung tanong na kailangan mong sagutin. Busy ka ba o productive ka? Kasi magkaiba yan eh. Kapag busy ka, ang dami mong ginagawa pero ang katumbas niyan, madalas stress. Sa kabilang banda, kapag productive ka, may resulta. May natatapos kang importante. Ang katumbas niyan, effectivity. Kaya tanungin mo yung sarili mo, saang side ka dyan? Yung pagiging busy mo ba, nagbibigay ng tunay na resulta o nagbibigay lang sa'yo ng pagod? At dito napapasok yung konsepto na para sa akin ay isang game changer. Yung bagay na hindi madalas pinag-uusapan. Ang totoo kasi ang laban hindi to tungkol sa oras. Ang tunay na laban ay tungkol sa enerhiya. Ano ba tong energy management? Simple lang. Ito yung sining ng pagmamanage ng personal na energy mo, hindi lang ng oras mo. Kasi isipin mo, hindi naman ang goal ay magsiksik ng sandamakmak na gawain sa loob ng isang araw. Ang tunay na goal ay siguraduhin na kapag ginagawa mo yung isang bagay, lalo na yung importante, may sapat kang lakas at focus para gawin yun ng mahusay. Yun ang pinagkaiba. At kung tingin mo ay OA yan, pakinggan mo to. Ito yung totoong kwento ni Patrick Mabilog. Para mapalago yung business niya, grabe, nagtatrabaho siya ng 70 to 80 hours kada linggo. Imagine, pati linggo, araw ng pahinga sana, trabaho pa rin. Anong nangyari? Yung katawan niya na mismo ang sumuko. Nag-collapse ang baga niya dahil sa sobrang pagod. 3 linggo siya sa ospital. At doon niya na-realize yung masakit na katotohanan. Hindi pala sapat yung sipag lang. Kailangan matalino ka rin sa paggamit ng energy mo. Para mas madaling maintindihan, isipin mo yung cellphone mo. Kahit 10% na lang yung battery niyan, di ba ang performance niya pareho pa rin? Mabilis pa rin? Pero tayong mga tao, ibang-iba. Pag 10% na lang ang energy mo, ano nangyayari? Sabaw ka na, di ba? At yung mga desisyon na ginagawa mo, malaki ang chance na palpak. Kasi, at the end of the day, hindi tayo makina, hindi tayo cellphone. At eto na yung direktang koneksyon sa pera. Kapag low energy ka na, kapag pagod na pagod, dyan lumalabas yung deserve ko to mindset. Pagod ako, deserve ko tong milk tea. Stress ako, deserve mag-shopping. Dyan pumapasok yung emotional spending. Ginagamit natin ang paggastos para lang gumaan ang pakiramdam. At doon, dahan-dahang naubos yung ipon na pinagpaguran mo ng husto. So paano natin puputulin itong nakakapagod na cycle na to? Paano tayo bababa sa hamster wheel na yan? Well, kailangan nating baguhin yung tingin natin sa isang bagay na madalas nating binabaliwala, ang pagpapahinga. At ito, sana itatak mo to sa isip at puso mo. Ang pagpapahinga ay hindi pagiging tamad. Uulitin ko, hindi yan katamaran. Ito ay isang strategic investment. Puhunan yan sa sarili mo para may bala ka ulit para sa mga susunod na laban sa buhay. Kasi pag nagpapahinga ka, binibigyan mo yung utak mo ng space. Space para mag-isip, para mag-recharge at higit sa lahat para makagawa ng mas matatalinong desisyon, lalo na sa pera. Kapag recharge ka, kapag malinaw ang isip mo, mas klaro mong makikita yung mga dapat mong gawin para palaguin yung pera mo. Hindi ka na aasa sa deserve ko to spending.
At ang pinaka-goal ng energy management ay para magawa mo ng tama itong CHIP method. Ano yan? Create money effectively, handle it wisely, invest it for growth, at protect what you've built. Kasi kahit gaano ka pa kagaling mag-create ng pera, sa sobrang pagod, kung wala ka namang energy para i-handle, i-invest at i-protect yan, nako, sayang lang. Mawawala lang din lahat ng pinaghirapan mo. So, nandito na tayo. Paano ka magsisimula? Paano mo sisimulan ng pagbabago? Ang sagot? Kailangan mo ng isang matapat, walang halong bola na pagsusuri sa sarili mo. At ito, yung tanong na kailangan mong sagutin ng ikaw lang. Proud ka pa ba sa ginagawa mo araw-araw? O sa totoo lang, nararamdaman mo na lang na parang wala ng direksyon yung takbo mo? Busy ka ma, pero saan ka papunta? Kung pagod na pagod ka na sa pagiging hamster sa gulong, pakinggan mo hindi pa huli ang lahat, may pag-asa. At ito na ang iiwan ko sa'yo. Ang tunay na susi sa pagyaman ay hindi lang puro pagod at puyat. Hindi yan paramihan ng oras sa trabaho. Ang tunay na susi ay nasa kombinasyon ng dalawang bagay, tamang karunungan at tamang disiplina. At kasama sa disiplinang yan, hindi lang yung disiplina sa pagtatrabaho. Kasama dyan, at baka mas importante pa nga, yung disiplina para magpahinga. Tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman!